para din sa mga modular. And today, our lesson is about presentation of data. So, sa statistics, mahalaga ang presentation ng data. Gaya nung napag-aralan natin last time, may 4 na stages ang statistics. Ano nga ba yun? Naalala niyo ba? Yung kailangan natin para magawa yung statistics. Ano nga yung una? Review lang tayo. Ano nga yung una? Would like to answer? Yes, Jeannie? Collecting data po. Okay, collecting data. Next, after collecting data, we must... Yes, Chelsea. Organizing po. Okay. So, kapag na-organize na natin, anong susunod natin gagawin? Ang susunod, magsisimula sa letter I. Anong susunod? Na-organize na natin yung data, na-collect na. Ang susunod, Chelsea. Interpreting po, sir. Okay, tama. I-interpret natin kung ano yung na-collecta natin at na-organize natin. And yung lastly, letter A nagsisimula. Kung naalala pa, na-interpret na natin yung data. After interpreting it, Michaela. Analyzing po. Okay, very good. So, ganun. So, sa ngayon, ito yung pag-aaral natin. Presentation of data. Saan kaya pumapatak to? Mamaya makikita nyo kung saan pumapatak to doon sa 4. Ituloy natin. So, ano ba yung mga kailangan nating i-expect sa pag-aaral na to? So, una, yung learning competency natin. Oops, napasobra. Yung learner uses appropriate graphs to represent organized data. Bar graph, pie graph, and line graph. Okay po. And yung sumunod natin is yung content natin. Ano ba yung nilalaman ng lesson natin ngayon? Using appropriate graphs and charts in representing statistical data. So, yan po yung gagawin natin. Next, so activity 1, ito na yung ginawa nyo kanina. 7 lakes of San Pablo are being developed to become tourist destinations. The depths and the surface areas are as follows. Ito daw yung depth at saka surface area. So, ito yung pinasagutan sa inyo kanina. Ano daw yung deepest tsaka yung shallowest. Which lake is the widest and the narrowest. So, ngayon, sa palagay nyo, tama kaya yung naging sagot nyo sa ginawa nating activity kanina? Ano kaya yung deepest? At yung shallowest? Yes, Ralph. Kalibata po yung pinakamalalim, tas Pandin po yung pinakamababaw. Tingnan natin, no? Sabat ay, yun. Tama. Yung Kalibata yung deepest at Pandin yung pinakamababaw, shallowest, Pandin. Tingnan natin yung naging result sa ginawa nyo kanina. So, ito yung ginawa nyo kanina. Tingnan natin kung madaming tumama doon. Oops. Ayun o. Ang deepest, ito, Kalibata, merong 4 lang na tumama. Yung 6, sampalok daw. Mali. Yung shallowest, ang isa lang nakatama sa Pandin. Marami yung mahigap. Bakit kaya ganun? Mamaya titingnan natin kung bakit, no? Balik tayo dun sa presentation natin. Next. Alin naman daw yung widest, pinakamalawak, and the narrowest, pinakamakipot? Would like to answer? Would like to answer? Ano daw yung pinakamalawak? Okay lang, kahit magkamali kayo. Sinadya ko talagang magkamali kayo dyan. Yes. Ira. Sampalok po. Alin? Pinaka? Malawak po. Okay. Tapos yung narrowest, pinakamakipot. Alin kaya?
Mohika po. Tingnan natin. Oops. Ito nga pala. Okay. So, tama. Ang widest ay Sampaloc, ang narrowest ay Mohika. Hindi ko na ilagay yung sukat. 99.21 hectares. Ang narrowest ay Mohika. Okay. So, questions sa atin para matalakay natin yan. With the two questions above, were you able to find the answers in the article? Tingnan pala muna natin yung results ng ginawa ninyo. So, ito yung result. Widest. Yun, marami pa rin nagkamali. 30% lang yung tumama and the rest is 70% na nagsagot ay mali. And 20% lang yung tumama and the rest nung 80% mali. So, ba't kaya madami nagkamali? So, with the two questions above, were you able to find answers in the article? Nakakuha nyo daw ba yung sagot? So, obviously, sa ano natin, lang, hindi pala nakashare to. Obviously, do sa naging sagot natin, ano yung sagot, sa mga yung naging sagot nyo, anong mai-conclude natin sa question na to? Sa dalawang tanong, nakuha ba natin yung mga sagot? Karamihan na yan, no? Karamihan ay nagkamali. Ba't kaya nagkamali yung karamihan? Sa palagay nyo? Yes, Micaela. Sir, katulad ko po, tubigin lang po ako dun sa mas mataas po na numero. Okay, tiningnan mo lang yung mataas na numero. May sinasabi si Cedric, nalito daw siya. No? Bakit ka nalito, Cedric? Pwede mong i-share kung bakit ka nalito. Cedric, may mic ka ba? Bakit ka nalito, Cedric? Cedric, hello? Wala, si Cedric. So, yun, nalito daw siya. Ba't kaya nakakalito? Sa palagay niyo, bakit nakakalito? Ba't nalito yung iba? Sa inyong experience, ba't kaya nalito doon sa ginawa natin ngayon? Si Ralph. Sir, hindi ko po alam kung ano yung HA. Sinearch ko, hectare pala. Oo, tama. Hectare yun. So, area yun. Yun yung area dapat. So, ibig sabihin, ano yung inyong data? Tingnan muna natin. Tingnan muna natin yung ibang tanong bago natin sagutin yung tanong na nakaragdagan ko. It took you how many minutes to answer them? Natagalan ba kayo? Natagalan ba kayo sa pagsasagot? Medyo, no? Mabilis lang naman sagutan, pero medyo napaisip kayo ng konti. Did you find it difficult to find the answers from the article? Nahirapan ba kayo na sagutan? Nahirapan ba kayo? Walang nasagot, Yun. Micaela. Sir, para po sa akin, para po nahirapan po ako. Kasi Okay. po hindi ko po alam. Bagaman nandyan na yung data, parang nalito pa rin yung karamihan. So, yung tanong sa huli, ano kaya yung pwede natin gawin para maging mas mabilis na i-analyze yung data? Kasi gusto nating malaman yung sagot sa mga tanong na yun. Paano magiging mas mabilis para ma-analyze natin yung data? Nasagutan yung mga... May idea kayo kung paano kaya? Mas mapapabilis natin? Any ideas? 5, 4, 3. Pwede kayo mag-raise ng hand. Ideas? Wala. O kaya yung paraan para magawa natin, mas mapabilis yung data. So, yan yung kahalagahan ng organizing ng data, no? Kapag hindi organize yung data, hindi natin mabilis na makukuha yung sagot. So, ang bilis na paraan para ma-analyze natin ang mga data ay sa pamamagitan ng lesson natin yan. Pero, i-consider muna natin tong data na to. So, meron daw TLE teachers conducted a survey among incoming grade 9 students.
we ask a sample of 200 students with the following survey question. Survey on TLE 9 subjects. In which TLE specialization would you like to enroll? Cookery, electronics, dressmaking, nail care. Ito daw yung naging result ng survey. Yun. Cookery, 42, dressmaking, 68, electronics, 36, nail care, 54. So ngayon, ano kaya yung kailangan natin para mas mapabilis yung makita natin yung data? Kanina, medyo magulo yung data. Ngayon, ito na naman, may bagong data. Para mas mapabilis daw makita ang data, gagamit tayo ng, or how are we going to present this data in an easy way to analyze it? So gagamit tayo ng graph. The given frequency distribution can be presented using a graph. It is a pictorial representation of statistical data. This is used to represent a set of data to make it easier to understand and easily interpret statistical information. There are two diagrams in which you may present your frequency distribution using a bar graph or a pie chart. Okay? So, yan po yung pag-aaralan natin ngayon. Yung data na nakolekta natin, ipe-present natin siya in an easier way to analyze it. And a way to present it is by using graphical information, such as bar graph, pie chart, and line graphs na pag-aaralan natin sa araw na ito. So, paano ba gamitin ng mga to? Sa ngayon, yan. So, pag-aaralan natin yung mga graphs. Pumangit yung ano ko dito. Ganda ng edit ko dito na bago. So magko-construct tayo. Pag-aaralan natin yung mga types ng graphs at kung paano i-construct to at kailan dapat gamitin yung mga graphs na to. Okay? So magsimula na tayo. Okay. Ano kaya itong tawag dito sa graph na to? Anyone? Yes, Catherine. Line graph po. Line graph? Line graph kaya to? Yes, Ralph? Bar graph po. Okay. This is called the bar graph. Yun, kasi may bar siya eh. So, ano ba ang bar graph? A bar graph is a representation that uses bars or rectangles that shows the frequency of each category. Comparison. Ayan, may guhit yung comparison. Among frequencies can be easily done by looking at the respective heights of the bars. Gaps between the bars are spaced equally. So, ang bar graph, kalimitan ginagamit sa comparison para mapag-compare ang mga bagay-bagay. Katulad kanina, dun sa mga widest and shallowest depths, yung depths and yung surface area ng Sampaloc Lake, kung sana naka-bar graph siya, mas mabilis natin makikita yung data niya. Ano? So, mamaya, magbibigay ako ng example, gagawa tayo ng bar graph gamit yan. Anyway, pagpatuloy muna natin to. Paano ba tayo gagawa ng bar graph at saan ba ginagamit to? Ulitin natin. Ang bar graph ginagamit to compare quantities. Para ma-compare natin yung mga iba't ibang quantities. So ngayon, tingnan natin kung paano tayo gagawa ng bar graph gamit ang Google Sheets. Okay ba? Share natin to. Example, students' choice in TLE 9 subjects. Ito yung kanina. TLE specialization, cookery, dressmaking, electronics, nail care, at ito yung mga frequency nila. Paano ba tayo gagawa ng bar graph dito? So, simple lang. I-select nyo lang to. Select nyo lang yung data. So, ito yung sa sheets kasi o kaya sa Excel, meron tayong tinatawag na mga cells. Yan yung mga cell. So, select nyo lang itong mga cells simula dito sa cookery hanggang dito sa mga data nila, sa frequency nila. Pagkatapos, ang susunod yung gagawin, kailangan nyo lang mag-insert. Tapos, itong chart. Ulitin natin ha. Select. Step 1. Select data. Step 2, kailangan natin gawin, na-select nyo ng data, step 2, i-click nyo itong insert. Pagkatapos ay chart. So, na-select na natin itong data, insert, tapos chart. May lalabas ngayon na yun. So, hindi pie chart ang kailangan natin yan. Kailangan natin yan ay
bar. Yun. At lalabas na yung bar graph natin. Yan, tapos na. So, kung magmamanual naman kayo, ang mangyayari dito, yan, kailangan nyo isulat yan. Tapos, para saka nyo do-drawing yung mga bar natin dito. Cookery, dressmaking, so nandito siya sa baba. Tapos ito yung frequency niya. TLE specialization. And lagyan natin to ng title. Siyempre, malagyan yung title. So yung title niya, so papagta natin. Kakopy lang natin yan. And pagta natin to. There. Okay. Tapos, ang isa pang pwede natin gawin ay customize. Lagyan natin ng horizontal axis. Ano nga ba yun? Ano nga ba yun? Dito. Series. Wala. Nalimutan ko saan nilalagay yung ano. Lagyan natin to. Mga design na lang naman to. And so, nagkaroon siya ng mga ganun kung gusto nyo. Kasi na yun. Dito. Legend, series. Wala. Yung data labels. So, nandito pala siya sa series. Data labels. Yun, magkakaroon siya ng kung ilan talaga yan. Okay. So, yan. Magagawa nyo na yung mismong chart natin. So, as you can see, makikita natin dito yung data ng bawat support 268 and 654. At mabilis siyang makita kung ano ba yung pinakamataas. Ano yung pinakamababa. So, mas mabilis makita. Katulad dun sa data natin kanina sa tag dito. Sa leak. So, ulitin ko lang kung paano gawin. Ulitin ko lang. Una, select ko lang tong data. Tapos, insert, chart. Pagkatapos yung chart, itong pie chart dito sa taas, papagtan nyo lang. Gagawin yung ito. Yan. Tapos, sa customize lang, sa series, pwede nyo lagyan yung data labels. Yan. Para meron siyang nakasulat. Okay? So, ganyan lang po ang paggagawa. Ngayon, kung mano-mano kayo, hindi kailangan isulat nyo to. 0. Kailangan yung intervals niya, yung pagitan niya, pare-pareho. Kung napag-decide nyo na 20, edi 20. Kung napag-decide nyo na 40, edi 40. O kaya 10. Pwede naman. Parang dito na-adjust din yan. Check na natin. Alam ko meron yan eh. Lines, dito yan sa vertical axis. Yan. Yan. Pwede nyo i-set yung minimum value. Halimbawa, minimum value ay 0. Maximum value ay, dahil ang pinakamalaki ay 68, gawin natin 70. Yan. So, hanggang 70 lang siya. Ayan. Nag-automatic natin sa 10 na lang. Yung ano. Pwede yan. Log scale. Hindi na. Okay na yan. Okay na po. So, ganun lang po yung paggagawa ng bar graph gamit ang Google Sheets. So, mamaya sa learning task nyo, ganyan po yung gagawin niyo. Ngayon, kung hindi kaya ng ano nyo, ng device ninyo, eh, magmamano-mano kayo. Ito-drawing nyo na lang yung ibibigay na tawag dito data para sa inyo. Lalo na yung mga nasa modular na nanonood sa YouTube niya. Ganun po yung gagawin nyo. Mano-mano yan. Susulat nyo dito sa ilalim, cookery, dressmaking, tapos dito, yan, susulat nyo yung mga numbers. And then, ito-drawing nyo yung bawat isa. And dapat evenly space yung distances nila sa isa't isa. Okay ba? So, dahil dyan, mabilis nating masasagutan yung mga tanong na pwedeng itanong sa inyo. Ano ba yung mga pwedeng itanong sa inyo? Balik tayo dito.
So yan, katulad nung ginawa kanina, pwede nating sagutan mga tanong na to. How many students chose cookery? Would like to answer? Si Kini. 42 students po. Tingnan natin. Okay, that is correct. Next question. How many students chose nail care? Chelsea. Chelsea. Nawala. Micaela. 54 po. Okay, check. Next, number 3. Which TLE9 subject shows you the tallest bar on the graph? Yung pinakamadaming nag-enroll or mas gusto na subject. Catherine. Dressmaking po. Okay. Number 4. The shortest bar is displayed by what TLE9 subject? Si Ira. Electronic po. Okay, very good. And yung last one, which bars have the least difference between their heights? Daw yung pinakamababa na difference, na diferensya. Daw yung may pinakamababang difference sa kanila. Yung pagkakaiba ng dami. Pinakamakaunting pagkakaiba ng dami. Kitang-kita naman, no? Dahil sa graph lang. Micaela? Electronics po. Tsaka At cooker. saka, ayun. Tingnan natin kung tama ka. Yan, tama, no? Sila yung pinaka-kukunti yung difference. Mabilis makakita dahil meron tayong graph. Ayan, no? Kahit wala yung mga numbers, di ba? Makikita natin, yun lang yung kukunti yung diferensya. So, mabilis nating ma-analyze ang data kung meron tayong graph. Yan ang kahalagahan na maalam tayong magbuo ng graph. Okay ba? May question po tayo doon? May question po ba? Anyone? Wala na po. Question po. Okay. Sinong maggagawa ng ano? Sino maggagawa ng mano-mano sa inyo? Meron ba? Meron po ba? Ikaw, Micaela, hindi ba kaya ng Google Sheets sa cellphone mo? Nahihirapan po yung cellphone po minsan. Pwede ka mag-download ng Google Sheets sa ano, sa cellphone mo sakali. Pero kung magmamano-mano, ganun lang naman yung kasimple. Do-drawing mo lang naman. Yung susunod ang medyo mahirap sa mano-mano. So, talakayin natin yung susunod. So, ano ba yung susunod? Yan, ano ba yan? Ano ba yung graph na yan? Anong tawag dyan? Yes, Chini. Pie graph. Okay, pie chart, no? O pie graph, pwede rin yan. So, pie chart. Para saan kaya ang pie chart? Ang pie chart is a circular diagram that shows the proportion of each category. Each proportion is usually labeled by either a percent or a fraction. The slices in a pie chart are known as sectors. So, kalimitan, ginagamit ang pie chart class kung gusto nating makita kung gaano ba siya kadami in part of a whole. Parte ng isang buo. Okay? So, ginagamit ang pie chart kung, halimbawa sa budget, gusto natin, ito yung buong budget natin, gusto natin malaman kung gaano kadami yung parte na yan. Ayan, ito yung mga tinatawag na sectors. So, medyo i-apply natin yung natutunan natin ng konti sa circles in constructing pie chart. So, let us look on how to create pie charts by using Google Sheets, Microsoft Excel, or manually using pen and paper. Unahin natin yung manual. Ano po? Unahin natin yung manual. Paano ba manually na ipe-prepare yan? Gamit ang ballpen papel at compass. Nalimutan ko ilagay dyan. Compass at saka protractor kailangan. Ano? So, kung may compass at protractor kayo dyan, dapat gawin yun. So, manual construction of pie chart. So, at paano ba natin i-construct yun? To complete a pie chart, you need to compute the first percentage of each observation and the number of the degrees of the sector of each size of the piece of slice for each observation. So, kailangan nating alamin yung percentage ng bawat frequency sa kabuuan at yung pangalawa, i-compute natin siya sa degrees. So, yung angle niya, i-convert natin sa angle. Paano ba gawin yun? Example natin.
So, ito yung example natin kanina, cookery, 42, dressmaking, 68. Pag pinag-add mo yung apat na yon, 200 sila lahat. So, paano ba gagawin yung percentage? Para magawa yung percentage, kailangan mo lang gawin itong 42, i-divide mo dito sa 200, tapos multiply mo sa 100. Makukuha mo yung percent niya. Dito natin, no? 42 divided by 200, yung maliit, i-divide do sa kabuuan, para makuha mo kung gaano siya kadami o yung percent percent niya sa kabuuan. So 20%, 21% siya sa kabuuan, 100% kasi yung 200. And kapag nalaman mo na yung percent niya, kailangan mo siyang i-multiply para malaman mo yung degrees niya. So 0.21, so pwede nga hindi mo na lagyan ng 100 times ano na lang, itong divide na lang 0.21, multiply mo sa 360 degrees, makukuha mo yung degrees niya. At yan yung susukatin mo sa paggagawa mo ng circuit. So, pakita natin. Paano ba siya gagawin manually? Although, hindi ko siya pwedeng gawin manually. So, ito lang. Hindi ko mapapakita ang pagdodrawing eh. So, dito muna. So, ang una nyo gagawin, kailangan mag-create muna kayo ng circle. Kung gano'n mang kalaki yan, wala namang problema. Tapos, lagay ka na agad ng radius dito. Susunod mong gagawin, kailangan magsukat ka. Kuha ka ng protractor, susukatin mo yung unang angle. Ang unang angle daw sa atin ay 75.6 kung babalik tayo. Okay, pakita ko sa inyo, no? Yun, no? 75.6 degrees. Balik tayo dito. Para magawa yun, kuha kayo ng protractor. Sukatin nyo, 75.6 degrees. Simula dito hanggang dito. Dito yung 0. Pagdating dito, 75.6. Ayan. Pero hindi naman ako magbibigay ng example na may point pa. Yung eksakto na talaga. Tapos guguhitan mo lang. Ayan, yan na yung unang sector. Ang 75.6 ay yung cookery. So, yan yung cookery. Lalagyan mo nila. Cookery. Pwede mo lagay dito. Next, tapos dito naman yung susunod. Sukatin mo 0 dito, tapos dito 122.4 yung susunod. Sukatin mo lang. Yun, 122.4. And lagyan mo lang uli ng guhit. Yun. Tapos, mahalaga na compute mo na siya. Sunod, 64.8. Yun. Sukat mo na, lagyan mo lang ng guhit doon. And yung last one, dapat sasakto yun. Natitira, 97.2. Ayan, makukuha na, mabubuo na yung pie chart manually. Okay pa? So, mahalaga, makukumpleto mo muna to. Una, kukunin mo percentage. Ulitin ko, para makuha mo yun, i-divide mo to, divided by 200. Makukuha mo yung total. Yung percent, makukuha kapag dinivide mo to dito. And yung percent mismo, i-multiply sa 360 para makuha mo yung degrees naman. Okay po? May question po tayo doon? Okay. So, kung wala tayong question, mas mabilis yung paggagawa kapag meron tayong pie graph. Gagamitin natin yung tag dito. Ang pangalan nito. Sheets, Google Sheets. Again, para magawa yun, kailangan nyo lang i-select to. Tapos, insert ulit. Tapos data, pareho lang yung tapos chart. Insert chart. Tapos, ayan na. Tapos na. Yan eh. Ganun lang kabilis ang paggagawa. So, makikita natin. Pwede nating palitan yung title niya ulit. Yung title lang ang babaguhin na lang natin. Tapos, yung line graph lang talaga medyo kakaiba. Yan. At, makita natin. O, yan. Pareho lang nung na-compute natin. 21%. 27, 18, at 34. Yan. Nakuha natin yung pie chart. At mabilis lang siya talaga dito sa Google Sheets o kaya sa Excel. Again, yung pie chart ginagamit para makita nyo kung gaano ba siya kalaki ng parte ng kabuuan.
Okay, may questions po tayo pagdating dito. Questions? Tanong po, mga kaibigan. Tanong po, magtanong na. Wala. Okay, tuloy natin yung lesson natin. Kung wala nang tanong, punta tayo dun sa last one. Ayun. Sabi ko na yun. May sasagutan pa pala tayo. Bago pala punta dun sa last one. So, which TL na yung subject has the greatest proportion chosen by the students? Base doon sa chart natin, ano daw yung pinakamalaking proportion? Would like to answer? Anyone? Wala na. Chelsea. Sir, yung dressmaking po. Okay, very good. Next question. What TL na yung subject has the least percentage? Pero nakita naman natin kanina. Sige, Chini. Electronics po. Okay, next. What percent of the students chose nail care? Sige, Chini. 27%. Okay, and yung last, may last pa ba? How much greater in proportion is cookery than electronics? How much greater in proportion is cookery than electronics? Gano'n daw mas malaking proportion? Anyone? 21 yung isa 18. Ilan daw? Gaano kalaki? Sige, Chini ulit. 3 po. Okay, tama. 3%. And last question. If the needed number of teachers will be based on the number of their students, which TL subject should have the greatest number of teachers? Ano daw yung pinakamadaming teacher kung based sa percentage? Ano daw yung pinakamaraming teacher kung base sa percentage? Yes, Michaela. Sa dressmaking po. Okay, very good. So, mas mabilis natin nasasagutan. Instant na nating masagutan kapag nakikita natin yung data gamit yung graphs or charts na ginagamit natin. Punta tayo sa last one. At nabago na naman yung dimensions ng aking picture. So, line graph. Ano yung line graph? So, para saan ba yung line graph? Sabi daw, ang line graph is an illustration that shows the association between the independent variable on the horizontal axis and the dependent variable on the vertical axis. So, ano ba yung horizontal? Yung pahiga, yung patayo? Pahiga o patayo yung horizontal? Naalala nyo? Pahiga or patayo ang horizontal? May dalawa tayong axis. Isa nakatayo, isa nakahiga. Alin yung nakatayo? Alin yung nakahiga? Dapat alam niyo yan. Yes, Chini. Horizontal po nakahiga. Okay, tama. So, yung nakatayo, yung vertical. Sabi daw, shows the association between the independent variable. So, independent variable, ibig sabihin, wala siyang hindi siya nakadepende sa iba pang bagay. Samantalang yung dependent variable, nakadepende siya doon sa independent variable. Association, increasing or decreasing trend. Line graph is useful in presenting data that indicate changes over a period of time. So kalimitan ginagamit ang line graph kapag merong pagbabago sa period of time. Kalimitan sa period of time. Nakita niyo yung pagkakaiba nila? Yung bar graph kapag comparison. Yung pie chart, kapag gusto natin siyang makita as a part of a whole. Yung line graph, kapag gusto natin makita yung pagbabago sa unit ng time. Okay. Sana. Ay, dito pala sa kabila. Again, let's construct this using Google Sheets. Okay. So, gawa daw tayo sa Google Sheets. So, ayan. Ito yung nasa Google Sheets natin. Mamaya magiging available naman to. Pwede nyo tingnan.
So, paano ba gumawa ng line graph? Ito medyo iba. Hindi niyo pwedeng select lahat tapos na. So, una, ilagay nyo lang dito sa pinakataas. Ito. Yung burahin na muna natin itong time. Alam natin yan. Itong time, ito yung ating independent variable. Ang dependent variable natin, ito, nagbabago. Yung mga dependent variable. Nagbabago siya. Yung time naman, constant yan. Patuloy na natuloy yan. Kahit anong gawin natin, hindi yan titigil. Pero ito, nagbabago. Yung temperature. Ito yung mga time, ito yung temperature. So sabi, gawin daw natin siya ng chart. So line graph dapat. Lagay mo natin dito sa taas. Tapos, insert lang tayo. Chart. Tapos, ayun, line chart tayo. Uy, ayan na agad. Medyo baguhin lang natin kasi medyo hindi kita yung mga data dito. Masyadong Okay? So, una, kailangan nating, ito yung, ayan, nakalagay na pala ang temperature in Celsius eh. Ayan. Tapos dito, yung time. Medyo baguhin lang natin ang konti. Customize natin. Okay na yung title, series. Lagyan natin ang label. Ayan. Pag nilagyan niya ang label, yan, makikita niyo yung nandito. So, yun, no, hindi ko sinelect lahat, pero nandito na, nakita niya na lahat. Dito ko lang pinlace sa medyo taas. Kahit hindi nalagyan ng yan dito ng time. Nilagyan ba dito ng time? Yan, wala kasi. Okay? Ayan. Tapos, saan nga ba yun? Vertical. So, horizontal axis. Ayan. Set tayo ng minimum value. Dahil ang pinakamaliit naman dito sa Celsius, dito sa vertical axis, ang pinakamaliit naman ay 23. Hindi magsimula na tayo sa minimum value na 20. Tapos, ang maximum value naman nito ay 27. So, pakita na lang natin. Siguro maximum value natin ay 35. Kahit 35. Masyadong malaki pa rin. 30 na lang. Ayan. Kaya kung makikita nyo, mas mabilis nating makikita yung data natin sa line graph. Tapos, ano pa ba yung sa horizontal naman, hindi, dito na setup pala yan. Aggregate natin yung time. Yun. Kapag kinlik natin yung aggregate, makikita niyo yung lahat dun. Lang 4. Kasi yung kanina, hindi pinakita lahat. Yan o. Medyo, pero dito, pinakita na lahat yung time. Okay. So, yan. Kompleto na. And then, lagyan lang natin siya ng title. Copy natin ito. Makukuha na natin yung line graph. Ngayon, kung mano-mano kayo, pwede nyo gawin to. Susulat nyo dito sa tabi. Tapos dito, lagay nyo din. So, kayo nang bahala dyan. Ayan, nakita nyo, kailangan yung interval niya pare-pareho. Hindi pwedeng magkakaiba. Ito, laging dalawa lang yung interval. Dalawa. Tapos, ayan. Lalagay nyo lang, ipa-plot nyo lang kung saan dapat siya nakaturo. Okay ba? So, ganun lang. Kapag ayos na yan, pwede nyo nang gamitin ang bagay na yan. At masasagutan na natin yung mga tanong na pwedeng ibigay sa inyo. Example, goal nito na nagawa natin dito. Ano daw yung lowest temperature between 9 a.m. until 4 p.m.? Dahil meron na tayong graph, mas mabilis natin makita. Ano daw yung lowest temperature between 9 to 4? Ano yung pinakamababa? Would like to answer? Si Ginny. 9 a.m. po. Ano nga yung temperature? Temperature ang tinatanong. 23 temperature. 23 degrees Celsius, no? Temperature in Celsius, yan nakalagay naman dyan sa tabi. Next natin. At what times was the highest temperature measured? At what time or times? Would like to answer? Sige, Micaela.
12 o'clock po. 12 o'clock tsaka 1 o'clock po. Okay. Ano ba yung... sige. Baka may tanong pa pala dito. So, tama yung sagot mo. Next. Between what times there is no change in temperature? Anong mga times daw na hindi nagbago yung temperatura? Other hands? I'd like to magbigay ng isa. Dalawa kasi yun. Yung hindi nagbago ng temperature. Sige, Gian. 3 p.m. at 4 p.m. po. Ano yan? 3 p.m. at 4 p.m. po. Okay, so that's one. What else? Hindi nagbago ng temperature doon. Sige, Chelsea. 12 p.m. at 1 p.m. po. Okay, very good. 12 p.m. to 1 p.m. and 3 p.m. to 4 p.m. Tama yung mga sagot niya. Number 4, what is the increase in temperature between 9 a.m. and 11 a.m.? Ano daw yung increase between 9 and 11? Ano daw yung increase? Sino tumaas ng kamay? Pakitaas nga ulit. Sino yun? Si Amela. Ilan daw yung increase? Ano yun? Pakilakas? 1 Celsius po. 1 lang ba? To 11. 9 to 11. Sige, Amela. 1 and 11. Ito yung, 9 at saka 11. 9 to 11. Ano daw yung change ng temperature o increase? Okay, so tama, 3. Hindi masyado marinig. Okay, very good. Answer natin ay 3 degrees Celsius. Last one. Between what times is there a decline of temperature? Anong time daw nagkaroon ng decline, ng pagbaba ng temperature? Between what times nagkaroon ng pagbaba ng temperature? Anyone? Kailan daw bumaba yung temperature? So, tumaas yung temperature. Kailan daw bumaba? Anong times? Would like to answer? Anyone? Kailan daw bumaba ang temperature? Walang sasagot? Si Cedric. Nung 2 p.m. Okay. Simula anong oras? 2 p.m. lang ba? Si Michaela. Simula po 2 p.m. hanggang 4 p.m. po. Actually, simula 1 p.m. bumaba na siya. Diba? Ito yung 1 p.m. eh. Wala naman tinaas to eh. So, bumaba na siya dito. Between 1 p.m. hanggang 3 p.m. Hanggang dito lang kasi pantay na to eh. Okay ba? So, yun po yung sagot natin. Okay, questions? May question po ba? Tapos na tayo. May question po ba? Tanong po, may katanungan? Yes, Amela, may katanungan ka, naka-raise hand ka pa. May katanungan pa po? Anyone? So, gawin natin. Kanina, merong data. Lang, off the record. Sige, sama na rin natin. Kanina, merong data tungkol dun sa tawag dito. Doon sa Sampaloc Lake. So, tingnan natin kung paano natin siya mapapakita. Kalang. Or paano natin gagawin yung chart niya. Total, meron pa tayong 5 minutes. Pakita ko sa inyo kung paano gagawin yung chart niya. Gamit ang Google Sheets. At hanapin ko lang yung samples. Yan. So, ito yun . So, kailangan lang natin, paghiwa-hiwalayin muna natin tong data na to.
Sulat natin Sampaloc. Sampaloc, 99.21 hectares. Tapos ilagay natin yung data dito. Ang data niya ay yung surface area. Kailangan gagawa muna tayo ng table. Tapos dito ay depth. Yung lalim. So ang depth niya ay 27. Bigyan lang natin dito in meters. Surface area in hectares. Okay. O yan. Susulat lang natin. Kaliba to. Kita nyo ba? Kaliba to 27.18. Tapos 135. Bunot 38.16. 23 meters. Mohicap. Mohicap 20.49 and 27. Tapos, palakpakin. Okay. 54.39. So, kung makapansin nyo, yung binigay ko sa inyo data kanina, hindi pa organized. Dahil hindi pa siya organized, o hindi mahirap siyang tingnan. Okay. Ay, basta pala ito. Palakpakin, pandin. Ang pandin ay 23.54 tapos 6.3. Ginawa ko na ito kanina. Yan ang muta ko 36 meters and 40. Ayan. Pag nagawa niyo na yan, pwede select lang to and then insert tapos chart. Matagal pa yung Ayan ah. Nakita niyo to? So yung blue, pwede niyo lagyan ng yan, ng legend. Pwede niyo sulatan. Yung kulay blue, malamang is yung ba't may ganito dito? Title. Anyways, lumamburahin to Kopyahan lang yan. Purihin ko lang. Ulitin natin. Insert chart. Yan. Yung makikita na natin. So, itong blue, malamang ito yan. Yung blue is yung depth, yung surface area. Nakita natin, pinakamataas talaga ng surface area ay Sampaloc. Ang pinakamaliit na surface area, mabilis na makita. Mohicap, which is tama yung sagot. And ang pinakamalalim talaga ay Calibato. Yun, kita-kita. At ang pinaka mababaw ay Pandin. So, mabilis makita yung data kapag ginawa natin siya ng tawag dito ng chart. So, doon nagtatapos yung lesson natin ngayon. Para magawa nyo yung inyong learning task, ito yung learning task nyo, magagawa kayo ng 3 charts. Kung hindi nyo magagawa gamit ang Google Sheets, pwede sa manually. At i-submit nyo na lang sa Google Classroom natin. And ito, gaya na makikita nyo, gagawa lang kayo ng, ikakopy nyo lang, gaya nung ginagawa natin last time. Duplicate nyo lang. And then, diyan kayo gagawa ng chart. Okay? Nandiyan na. Nakasulat na dyan. Kayo na ang bahalang gumawa ng chart kagaya ng sinabi ko kanina. Okay ba? Any questions? May question po ba? So kung wala na, yan po nagtatapos yung lesson natin ngayon. Bye-bye sa lahat ng pwede pa lang magbukas ng camera. Yan po natatapos.